Good morning! Ngayon ay araw ng Biyernes, January 30, 2026. Time check ngayon ay 6:07 in the morning. At narito ang unang bagsak ng mga balitang gigising sa inyong umaga. Pinaimbestigahan ng Philippine National Police o PNP ang mga individual na nagpalabas ng Peking Medical Bulletin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang pahayag, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na inatasan na niya ang PNP Anti-Cybercrime Group. Tinawag ni Nartates na pambabastos, insensitive at tahasang paglabag sa batas ang ginawang paglalabas ng Peking Medical Bulletin. Nauna nang sinabi ng Malacanang na nasa maayos na kondisyon ang kalusugan ng Pangulo. Mahigpit na binabantayan ng Department of Health ang banta ng Nipah virus at iba pang sakit. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagbabantay ang Bureau of Quarantine sa Nipah virus sa napabalitang nadetect sa ibang bansa. Ayon pa sa opisyal, inaayon ng DOH ang kanilang mga protocols sa mga pinakabagong updates mula sa World Health Organization. Alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito'y alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na panatilihing ligtas ang mga Pilipino mula sa mga infectious diseases. Tinitiyak din ng DOH na nananatiling alerto at proactive ang screening sa ating mga border gamit ang on-arrival thermal scanning, trained observation at masusing pagkilatis sa mga online health declaration. Kinumpirma ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na gumagamit ng foreign passport si Zaldico kaya malaya itong nakakabiyahe sa Europa. Sinabi ng kalihim na sisikapin ng pamahalaan na ma-red flag at tuluyang makansela ang foreign passport ni Ko sa sandaling makuha ang kopya nito para hindi na ito makalabas ng Portugal. Ayon kay Remulla, kasulukuyan ang gumagawa ng paraan ng pamahalaan upang makakuha ng kopya ng foreign passport ni Ko upang maipasa ito sa Interpol at magamit sa paglalabas ng red notice kahit hindi Pilipino ang pasaporteng gamit nito. Una nang nakansela ang Filipino passport ni Ko, subalit nananatiling nakakaikot ito sa Europa dahil sa kawalan ng mahigpit na border controls sa mga bansa roon. Ang Europe naman madali na umikot yan eh. Wala nang borders yan eh, di ba? Parang umikot ka na ng Amerika. So hindi siya dumadaan sa passport control. Ang ano lang daw yung apostille, kailangan mo magpakita ng passport nun. Pero hindi naka-flag yung foreign passport. Eh. Kailangan pa namin makuha. Itinuturing ng Department of Foreign Affairs o DFA na pinakamabigat na aksyon ang deklarasyon ng persona non grata sa isang foreign diplomatic personnel. Ito ang pahayag ng DFA na binasa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kasunod ng plano ng ilang senador na gumawa ng resolusyon para himukin ng palasyo na ideklarang persona non grata ang Chinese embassy officials. Dahil na rin ito sa kritisismo ng Chinese embassy personnel sa mga opisyal na pahayag ng Pilipinas na nagbibigay ng pahayag ukol sa posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa DFA, dapat pang-isipang mabuti ang aksyon na ito dahil sa maaaring maging implikasyon nito sa relasyon ng dalawang bansa. It also carries tremendous implications moving forward, such as reciprocal action or other countermeasures in other areas, which is why it should not be made lightly and decided only with careful and clear thought and preparedness for how it will shape the Philippines' strategic interests moving forward. Sisimula na ng Commission on Elections o COMELEC ang pagbubukas ng filing ng Certificate of Candidacy o COC para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa September 28 ngayong taon. Tatagal ito hanggang sa October 5. Nakatakda naman ang BSKE election sa November 2, araw ng Lunes, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Isa sa ilalim sa profiling ang lahat ng pasahero sa Iloilo International Airport upang matiyak ang seguridad habang wala pang pinal na rekomendasyon ng Airport Security Committee
kaugnay ng insidente ng pagpasok ng isang pasahero na may dalang kutsilyo sa pre-departure area. Ayon sa Kaap Iloilo, sa entrance pa lamang ng paliparan ay ipoprofile na ang mga pasahero. Susuriin ang kanilang valid ID, plane ticket at iba pang datos. A roving supervisor was installed to directly supervise the profiling of passengers upon entry to the terminal. So, kay wala na sang x-ray, wala na sang check sa ilang physical kag hand carry. So, gina-profile lang sila. Nagpatupad na rin ng karagdagang security measures ang Kaap, kabilang na ang paglalagay ng roving supervisor at mga white guards sa departure area. May mga tauhan na rin ang PNP Aviation Security Group malapit sa x-ray machine sa ikatlong palapag. Samantala, sinampahan ng kasong direct assault with attempted homicide ang 54 anyos na pasaherong si Roland Lanyohan na kasalukuyang nasa hospital arrest sa Iloilo. Isinuko ng pamilya ng mga sospek sa mga otoridad ang improvised RPG na ginamit sa pananambang kay Sharif Agwak Mayor Ahmad Ampatuan. Ayon kay Bangsamoro Police Director Brigadier General Jason de Guzman, kusang loob ito isinuko ng mga pamilya sa nasabing insidente upang hindi madamay sa insidente. Sumasailalim na sa forensic evaluation ang nasabing armas. Una nang kinumpirma ng Philippine Army na ang 3 lalaking natagpo ang patay sa loob ng minivan ay mga sospek sa ambush. Patuloy naman ang pagtugis sa 2 pang sospek na haharap sa mga kasong frustrated murder at attempted murder. Iniimbestigahan na din ng posibleng gun for hire na anggulo. Samantala, lumabas sa investigasyon ng HPG na walang record sa LTO ang minivan na ginamit at posibleng nagpalit ng plate number ang mga sospek. Patuloy ang masusing probe para matukoy ang mga nasa likod ng krimen. Samantala, narito ang sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang lugar sa bansa. Dito po sa ating live feed sa EDSA Bagong Baryo sa May Caloocan. Dito sa kanang bahagi na papunta ng monumento at gayon din po sa kaliwang bahagi na papunta naman ng Balintawak ay light to moderate ang current traffic situation. Sa North Luzon Expressway o sa NLEX, as of 6:15 in the morning, wala naman po tayong namamataang pagbigat ng daloy ng mga sasakyan, bagamat nakikita po natin ang pagbagal dito po sa may Bocaue Toll Plaza, may Kawayan Interchange at gayon din po dito sa may Mindanao Toll Plaza. At yan ang ating traffic update sa oras na ito. Susunod sa GMK News. Korte Suprema nilinaw ang kanilang desisyon sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Impeachment proceeding hindi lang politikal, kundi legal at constitutional. Pinal na desisyon ng Supreme Court kaugnay sa impeachment complaint laban sa ikalawang Pangulo, susundin ng Kamara. Abangan ang ikalawang bagsak ng ating balitaan mamaya sa GMK News. Samantala, puntahan naman natin ang iba pa nating kasama, sina Joshua, Ira, Ian at Tini na nasa MCGI Charity Center sa Marikina City. Salamat, Kath, at good morning mga kasangbahay. Samahan niyo po kami ulit this Friday morning dito sa... Good morning, Kuya! At dahil Friday ngayon mga kasambahay, open po ang ating clinic sa MCGI Charity Center sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City para po magbigay ng libreng serbisyo sa ating pong mga kababayan. Kaya po sa mga nangangailangan dyan ng mga free medical services, ang registration time po dito sa ating MCGI Clinic ay 5 a.m. to 9 a.m.
Yes, at kung kayo naman po ay nasa area ng Pampanga, open din po ang ating MCGI Diagnostic Center located at MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Bukas naman po ito from Monday to Friday pero ang registration time po mula Lunes hanggang Huwebes ay 10 a.m. hanggang 12 p.m. Habang 5 a.m. naman po hanggang 9 a.m. naman tuwing Biyernes. Siyempre, tuloy naman po sa pagbiyahe sa iba't ibang lugar sa bansa ang ating pong MCGI Mobile Dental and Optical Clinics. Ang Unit 1 po natin makikita po ng ating mga kasambahay sa Sitio Lumitong, Barangay Santa Cruz, Pamplona, Cagayan. Boy, saan ang unit number 2 natin? Ayan, ang ating Unit 2 po ay nasa Barangay Butas na Bato, Dingalan, Aurora. At ang ating naman pong Unit 3 ay nasa Purok 7, Barangay San Miguel, Tagum City, Davao del Norte. Habang ang Unit 4 po natin ay makikita naman sa Kanaman People's Center Zone 5, Barangay Dinaga, Kanaman, Camarines Sur. Habang ang Unit 5 nasa Pabualan Building, Barangay Balingasag, Misamis Oriental. At lumibot din ang MCGI Youth sa iba't ibang lugar sa bansa para magbigay ng serbisyo sa ating mga kapwa. Nagsagawa po sila ng malawakang Ocean Cleanup Drive, libreng almusal at libreng gupit para makatulong hindi lang sa ating mga kababayan kundi pati na rin po sa iba't ibang komunidad. Kaya abangan po natin mamaya kung anong lugar naman ang hahatiran nila ng serbisyo publiko ngayong araw. At isa sa mga kilalang Filipino snacks ang cassava chips dahil bukod sa healthy at gluten-free, madali pang kainin on the go. Kaya ngayong araw ay tuturuan ang ilang residente ng Barangay Sogoy, Castilla sa Sorsogon ng paggawa ng cassava chips na pwede nilang maging additional source of income. Yun o, gusto natin yan. May additional source of income. Pero mga kasambahay, sa dami ng bagong sakit ngayon, kailangan mas lalo tayong maging alerto at maingat. Pero hindi lang ang sarili natin yung iingatan natin, kundi dapat kasama na rin dyan yung mga kapwa-tao natin para di natin sila mahawaan ng ating mga sakit. Kaya abangan po ninyo yung mga ituturong safety tips ng UNTV News and Rescue Team mamaya para po sa atin. That's right. At ang araw na to ay punong-puno ng mga public services. Siyempre, tulad ng sinasabi ni Kuya, lahat ito ginagawa natin ng may pag-ibig. Kaya nakikita naman, kahit naman yung mga natin, yung mga past patients natin, 'di ba? Sila yung nagsasabi na kapag pumupunta sila dito sa ating mga charity center, ay ramdam nila yung serbisyo na may malasakit, may pag-ibig, 'di ba? Na sinasabi nila laging nakangiti ang ating mga staff dahil masayang naglilingkod ng tunay sa ating mga kababayan. Tama. At isa pa sa mga natutunan ko rin kay Kuya, yung kapag gagawa tayo, dapat yung best. Di ba? Kung gagawa ka na lang din, ibigay mo na yung best mo kasi hindi mo alam kung kailan mo ulit matutulungan yung that same person na matutulungan mo dun sa time na gumagawa ka ng mabuti. Kaya always give our best, mga kasambahay. And this time, hingaan naman natin ng best niya si Ira Mariano. Kasi magre-report siya sa atin kung ano yung nangyayari sa medical consultation area. Hello, Ira! Kumusta ka dyan? Galingan mo. Ayan! Good morning sa inyo mga broskies at siski! At good morning din po sa inyo mga kasangbahay. Welcome po sa ating MCGI Charity Center MCGI Clinic dito po sa 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. At ngayon, nandito po tayo sa medical consultation area. At para po sa mga nagtatanong ano ba yung mga libre nating serbisyo para po sa araw na ito. Ito po, meron po tayong medical consultation para po sa mga adult. Meron din po tayong pediatric consultation, OB/GYN consultation, ENT consultation, ophthalmology consultation. Meron din po tayong optical services po. Kasama po dyan ay libre po na mga reading glasses. Tama po yung narinig nyo, libre rin po yun. Meron din po tayong dental services. Kasama po dyan ang check-up, extraction at pustiso. Libre rin po yan mga kasangbahay. At meron din po tayong surgery consultation para po sa hemorrhoids, breast mass cyst,
at hernia. At ang iba pa po nating services na libre, meron po tayong ECG, CBG or sugar test, urinalysis at physical therapy. At syempre, lagi po nating pinapaalala na meron din po tayong mga libre po na vitamins at mga gamot po dito po sa atin sa pharmacy po ng MCGI Clinic. At ngayon, meron tayong makakapanayam, si Nanay Victoria Placiente, 64 years old, taga San Mateo, Rizal. Good morning po. Morning po, ma'am. Kaya niyo po tumayo, Nay? Oh, sige, pwede. Ayun, sige po. Hello po, Nanay. Good morning. Good morning. Kumusta po kayo ngayong umaga? Okay naman po, ma'am. Ayun. Nanay, kayo po ba ay first time nyo dito sa MCGI Clinic? Yeah, opo, ma'am. Ayun. Ano po yung ipapacheck up nyo po sa araw na ito? Ngayon po yung mag-aan po ako ng ultrasound ko, papabasa kay doktor. Opo. Oo. Ano po Kas- ba ang rason? Ba't po kayo nagpa-ultrasound? Yung liver ko po, pinaano ko po yung liver ko para maagapan kung mayroon man diferensya. Kasi yung nanay Opo. ko, na-detect na may liver cirrhosis. Oh, okay po. Doon ako nag-ano. Meron po ba kayong parang condition po na parang nararamdaman? Parang bigla rin kayong naalarma? Sa ngayon pa, wala pa po. Wala naman. Okay. O kumbaga parang prevention lang din po. Eh bakit po ba dito po sa MCGI Clinic po na pili nyo pa na ipabasa po yung ultrasound nyo at magpa-check up din po kung ano pa yung papacheck up nyo? Sa una pa lang po, sumama lang ako dito sa kaibigan ko. Opo, kasama niyo po siya ngayon, di ba? Oo, yung akong kaibigan, nandito, tatlo kami. Opo. Tapos, hindi ko intensyon na Magpa-check up po. magpa-medical. Okay magpa-check po. up either. Ang ano ko lang, sumama sa kanila. Opo. Ang kaso, sabi ko, nandito na rin lang ako maraming pila, mahaba. Sa magpa-check up na din ako. Kaya Opo. nandito ako, first time ko nung January 9 siguro. Okay. Tapos First ngayon time po, ma'am, natapos na yung surgical ko sa ano ko. Ay, ano po May nangyari? cyst dito. Kayo Kay po. Dr. Kevin, nagpapasalamat din ako. Oh. Dito din sa... Dito rin po ginawa po. Yung... Si Dr. Kevin pa ang may ano. Opo, ano pong ginawa po sa inyo po? Ano Tinanggal pong po yung tinanggal? ano po yung sa laman ng bukol ko. Oh, wow, Thank you. salamat po sa Diyos. So, Opo. nag-medications din po kayo para dyan after. Opo, oo. Dito rin po ninyo nakuha yung mga gamot Hindi, po. bumili Ay, na hindi ako. po. Kay Pero galing- kanina po may nabanggit po kayo sa akin na nakakuha na rin po kayo ng Ayaw po, libre po. dito marami na akong nakuha dito gamot sa kasi nag-umpisa na daw ako magka-diabetic. Opo. Binigyan ako ng 30 pieces na ano. Mga parang... Ay, hindi pala 30, 15. Opo. Oo, bumili na lang ako ng 15 ulit. Kasi 30 pieces dapat. Pero yung mga ano ko, vitamins, marami po. Nakakuha na Opo. rin po kayo. Thank you Kumusta so naman much. po na parang pangalawang balik nyo pa lang po dito, no? Pangatlo na. Pangatlo na po. Ano po yung pakiramdam? Bakit po bumalik pa kayo sa MCGI Clinic? Kasi magandang serbisyo po. Ako, salamat po sa Diyos. Tapos, at saka yung doktor ko po, dito Opo. man ako nag-umpisa. So, pag ano ng result ng ultrasound ko, ayok kukunin ko yung result. Dito ko Opo. dinadalhin para tingnan ng Mabasa doktor, po, mabasa opo. kung ano. Ramdam dapat. niyo po ba na naaalagaan naman po kayo dito sa MCGI Clinic? Ramdam po, ma'am. Oh, Kasi salamat may po libre sa- ng agahan, Ay, minsan opo. tanghalian. Naabutan po ba kayo? Thank you so much sa mga staff dito. Mababait sila. Oh, salamat po sa Diyos. At yun din po yung lagi pong paalala sa amin po ni Kuya Daniel. Sila po kasi nagpaumpisa po na itong MCGI Clinic na kaya katulad po nung kanina, sinabi po ng mga kasama po natin, kung meron po tayong gagawin na po natin yung best natin at maparamdam natin sa mga kapwa natin yung pag-ibig po na natutunan po natin mula po sa Biblia. Kaya sana po ramdam nyo po yun, Nanay Victoria. Kayo po ba, ibabalik pa po ba dito sa MCGI Clinic? At magsasama po ba kayo ng mga iba pa ninyong kakilala? Oo naman kung may pagkakataon pa. Maraming salamat. Maraming salamat din po sa Diyos sa pagkakataong makapaglingkod po sa inyo. Huwag po kayo mahihiya na na magsabi kung ano pa po yung mga kailangan po ninyo. Sa awa tulong po ng Diyos, kung ano po yung makakaya po ng mga kasama po namin, kayo po ay tutugunan po namin, ha? Salamat sige po po. sa Diyos. God bless us all. Thank you. Maraming salamat po. Ayun. Sige po, maraming salamat po, Nanay Victoria. Meron pa tayong isang makakapanayam. Si Nanay Rosalina Between. Taga Taytay Rizal po siya. Good morning po, Nanay. morning din po. Pwede niyo po hawakan, Nay?
Ayan, si Nanay, di na natin siya papatayuin kasi kanina, Nay, nabanggit nyo, nahirap po kayong makalakad. Tama po ba? Nahirapan po akong makalakad. Bakit po? Ano po ba ang nangyari po sa inyo? Kayo po ba ay napilayan? Hindi naman po. Nung nakaraang linggo, parang nadulas po ako. Okay. Pero ito na sabi niyo po sa akin, parang higit 1 buwan na po ninyong Opo. iniinda. Bakit hindi po kayo nakapagpa-check up po sa iba pong clinic po, ospital? Nahirapan po kasi akong maglakad. Yun din po ang reason pa. Opo. Opo. Pero sino po ang nagsama po sa inyo ngayon Yung anak dito? ko po. Yung anak po Opo. ninyo. First time niyo po ba dito sa MCJ Clinic? Opo. Kumusta naman po so far po ang pag-aasikaso sa inyo ng mga kasama? Okay naman po. Okay naman Opo. po. Ano po ba ang nilulook forward po ninyo sa pagpapacheck up ninyo ngayon sa araw na ito? Ang ko lang po kasi nananakit yung aking, may bahagyang pananakit yung binti ko. Opo. Namamanhid po, kumbaga sa Hindi ko mailakad ng normal. Opo. Tapos Opo. Pag napapagod ako, may bahagyang pananakit ang dibdib ko. Ayun din Opo. po. O sige po, sabihin niyo po lahat sa doktor po na yung lahat po ng inyo pong nararamdaman. Kasi meron din po kasi tayong physical therapy na baka pwede rin po kayong i-refer doon kung sakasakaling kailangan po. At yun po ang sabihin po ng doktor. Meron po tayong libre din po dito kasi po para po sa pain management din po yung physical therapy po natin. Po pwede rin po kayo doon pumunta po. Libre naman po lahat po ng services po natin dito. Ayun. Kamusta naman po, Nay, ang yung pagpunta po ninyo dito? Kasi sabi niyo po, kasi tsaka sa unang pila po kayo. Kamusta po ang pila po? Haba po ng pila. Opo. 2:00 pa lang nakapila na ako, haba-haba. Ayun. Pero salamat po sa Diyos, Nay, dito po napili sa MCGI Clinic na ipa-check up po itong yung nararamdaman po ninyo. Ayun. Kaya nga po, baka sakali ako ipa-check up kay doktor, baka sakali bigyan ako ng Opo. lunas. Opo. Tsaka libre naman po, Nay. Huwag po kayo mahiya. Salamat Nasabihin po sa din Diyos. po. Salamat po sa Diyos na sabihin po lahat po ng inyo pong nararamdaman. Sabihin ko po. Opo. Baka meron po kayong gustong imbitahan naman, Nay. Napuntahan din po itong MCGI Clinic para po sila makapagpa-check up din po ng libre. Sige po. Ayan yung pag sasabihan ko yung mga kapitbahay ko. Ayun na, sige po, isama niyo po sila ha. Kahit po ang Samahan buong ko barangay sila. po ninyo, isama ninyo para po lahat po tayo ay healthy. Maraming salamat po, Nanay. Maraming salamat din po. Si Nanay Rosalina Bituin. Ayun, salamat po sa Diyos. At yun po mga kasangbahay, muli po nating pinapaalala na lahat naman po ay libre po dito po sa ating MCJ Clinic po. At hindi naman po exclusive po ito sa mga members lang po ng Church of God International at sa mga Mariqueños lang po. Kung kayo po, kaya nyo pong magpunta dito at makapagpa-register po kasi nag-start na po yung registration natin kaninang 5 a.m. hanggang 9 a.m. po yung ating registration. Lahat naman po ng pasok po doon sa cut-off po natin, kayo naman po ay check up at mapaglilingkuran po natin. Yun lang naman ang aking update at ngayon hihingan din natin ng konting update ang ating broski na si Ian dyan sa Dental Services area. Kamusta dyan, broski? Yes, good morning Ira at good morning po sa ating mga kasangbahay. Nandito tayo sa Dental Services area. Dito po tayo pupunta kapag nangangailangan po tayo ng free dental check-up, tooth extraction, dentures, cleaning, and pasta. And ngayon po, dito sa aking, kung mapapansin natin sa likuran ko po, ito po yung mga pasyente na nakapila ngayon. Kaway-kaway lang po tayo. Ayun, ito po yung ilang mga pasyente po na check up po sa ating dental area. Kasi dito po, pwede po ang dental check up, meron din po tayong tooth extraction, libre po ang postiso kung nangangailangan po tayo ng postiso at meron din po tayong cleaning and pasta. At ngayon po, pupuntahan lang po natin yung extraction room, kakamustahin lang po natin kasi may mga dentist na rin po tayo and staff na nandito. Ayan, sige, pasok lang po tayo. Good morning po! Good morning po! Ayan, ang ating pong mga dentists and staff ay nandito po. At ayun po, isa sa mga pumila rin po dito ay kakamustahin natin. Isa po sila sa mga maaagang pumunta para magpatingin po ng kanilang mga ngipin. Ayun, una po nating tawagin si Robert de Guzman. Si Sir Robert. Ayan, good morning po. Tara, dito po tayo. Dito po tayo. Good morning po. Ayun, matanong ko lang po kayo. Dito po tayo. Matanong ko lang po kayo, dito po sa ating dental area, ano pong ipapa-check up po ninyo? Bali, magpapa
extraction ako sa papabunot ako ng ngipin. Bunot po ng ngipin. Oo, Ayun. bunot Matanong ko lang po kayo, pang ilang beses nyo na po nakapunta dito? First time nyo po ba? Bali, first time, pero mga last month, hindi ako nakatuloy dahil sa work. Okay po. Nag-conflict po sa Sa schedule, hindi ako maabot kasi may pasok pa ako. Okay. So alam nyo po na may mga libre po tayo mga serbisyo dito, no? Opo. Tapos ngayon po sa po kayo, tooth extraction. Opo. Ayun, may balak po ba kayo magpa-dentures? Kasi sa kabilang room lang po ng extraction room, meron po tayo Plano ko rin po yun kasi yun nga po, dahil po sa service po dito, serbisyo po libre po kasi. Kaya Pwede pong after nito, syempre pahinga-pahinga ng konti kung ano pong i-advise ng dentista sa atin. Opo. Tapos po tayo, papa-dentures. Pero bukod po dun, may mga balak pa po ba kayong ipa-check up? Kasi meron din po tayo ditong mga for medical check-up, meron din po tayo sa mata, may mga laboratories, ganyan. May mga anak po kayo, anak. meron po akong May anak. pida din po tayo dito kung sakali po. Pero kayo po, tingin niyo po, meron po ba kayo naramdaman ngayon? As of Wala. this moment, wala pa naman po. Fit naman ako. Fit naman. Oo. Ilang taon na po ba kayo? 48 na. Bata pa pala to si Opo. Sir. Pero ayun po, kung sakali po na may invite po ba kayo, meron kayong tingin nyo nakakilala, nangangailangan na para po masabi natin sa kanila, gustong makatipid, gustong makalibre, may mga po ba kayo, may mga gusto po invite sa family po ninyo? Oh, yes po. Plano ko po talaga na isasabihin din sa kanila na dito na magpunta para hindi sila makamenos na rin sila sa paggastos, ganun. Dahil libre po talaga. Opo. Saka yung mga staff po okay po. Mga ganda po lahat ng serbisyo pinakikita nila. Mabait po sila lahat dito. Salamat po sa Diyos. At sa mga po, kung sakali naman din po na mga ilangan din po tayo ng mga gamot, may mga medicines po dito. Kung ano po yung ibibigay sa atin ng mga dentist po dito, ay libre po yan. Wala po tayong babayaran. Opo. Kaya sa mga mga ibibigay dito, po yan, huwag po tayong mag-expect na magbabayad tayo. Dahil lahat po yan libre. At ayun po, kung sakali po na syempre napapanood po tayo ng mga kasyang bahay, ng mga viewers po natin. Pwede niyo po bang imbitahan sila sa mga gustong makalibre katulad po ninyo? Oo. Plano ko nga rin po yun na sa mga kakilala ko rin, bala ko sabihin sa kanila na malapit lang naman ako rito, sa Malanday lang naman ako umuwi. Marikina lang din po. Ay sasama ko sila rito na dito na sila magpa-check up para malaman din nila yung service dito na mabait yung mga tao po rito. Opo, at libre po ang mga check-up, pati rin Opo. po yung mga gamot. At Opo. ayun po, maraming salamat po sa Diyos. Salamat po at sa Diyos. balik lang po kayo kung sakaling mga ilangan po tayo or may kakilala po tayo na gusto po nating isama. Opo, salamat po sa Diyos. Ayun po, salamat po sa Diyos. At again po, hindi lang po ito exclusive. Ito pong mga services dito sa ating MCGA Clinic. Hindi lang po ito exclusive para sa mga taga Marikina. Kahit saan po tayo, basta makakapunta po tayo dito, libre po ang ating mga serbisyo. At ayun po, isa po natin kakamustahin ay si Ma'am Catherine Alcaide. Good morning po. Dito po tayo. Good morning po. Kayo po ay taga saan po? Dito lang din po sa likod, Concepcion 1. Marikina lang din po kayo. Ayun. At dito po sa dental, ano pong ipapatingin po ninyo? Itatanong ko po kung pwede pong bunutin or ipasta. Kung ano po yung magandang gawin. Okay, so either kung bunot or ano po ba nararamdaman nyo? Masakit po ba? Kaya minsan po sumasakit. Nakakakain naman po kayo. Opo. Okay naman, okay. Sa sa mga iba pa pong mga services dito, tingin nyo may mga ma-avail po kayo? Tingin nyo po kasi may cleaning pasta, tas may tooth extraction, may dentures din po tayo. May balak po ba kayo po ba dentures? Libre lang po dito. Opo. Kung ano po sasabihin ng dentista. Opo, kung ano pong i-advise sa inyo. Pero dito po sa ating MCGI Clinic, ano nyo po ba? First time nyo po ba o nakapagpa-check up na po kayo dito Hindi dati? po, pabalik-balik na. Balik-balik na po kayo. Ano po yung mga napa-check up nyo? Kwentuhan nyo po Yung kayo. una po sa Opta, may libre silang pasalamin. Tapos yung nagbibigay sila ng gamot pampatak sa mata. Tapos sa medicine din po, ganun din, libre yung mga gamot. Okay, so wala po tayong binayaran. Okay naman po ang service na Okay po. naman. Naitanong niyo naman po yung mga dapat ninyo Opo. itanong. Ayun. At bukod po doon, after po, sabi niyo po nakabalik-balik na po kayo. Sa mga sumunod po na araw, ano pong pina-check up niyo? Dito na rin po Ito ba? na rin po, opo. Dito na. Ayun. At ayun po, maganda po na mismo sa inyo galing, no, sa mga Opo. pasyente po natin. Lagi tinatanong yan kung kamusta po yung mga services po namin dito. At ayun po, nakakataba rin po sa puso at syempre sa mga staff po dito na naririnig po nila yung mga
positive comments po ninyo. Opo. Kaya ayun po, sa mga pag may mga kakilala rin po kayo, kung sakali po gusto nilang makatipid, gusto po nilang makamenos sa gastos, libre po ang mga serbisyo natin dito. At ayun po, siguro po mensahe na lang po, baka may gusto po kayong pasalamatan or invite nyo po yung mga nanonood sa atin. Sa mga nanonood po, libre po yung mga check-up dito. Pwede po kayo pumunta sa Marikina po. Dito lang po sa May Cepeda. Ayun, dito po sa 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City, ang Apo. atin pong MCJ Clinic. Ilan po, salamat po sa Diyos, at sana po makabalik po kayo kung sakaling mangailangan pa po kayo ng mga serbisyo. Ayun lang po. Salamat po. Thank you po. At ayun po again, dito po sa ating dental area, libre po ang dental check-up, tooth extraction, cleaning and pasta, at dentures. Libre po yan lahat dito sa ating MCGI Clinic. At ayun lang po yung kaunting update natin dito sa dental area. Ngayon naman, kamustahin natin si Tini na nasa optical area. Ayan, good morning, Tini. Good morning ulit, Ian. And syempre, good morning sa lahat ng ating mga kasambahay na nakatutok sa ating programa ngayong Friday morning. And tama ka, nandito tayo ngayon sa Optical Services Area ng MCGI Clinic dito sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. At kung makikita mo or nyo mga kasambahay dito sa ating likuran, tuloy-tuloy po yung pagsiservisyo ng ating pong mga kasama na optician and syempre yung ating pong mga optometrist na nandito po ngayon sa ating clinic. At dito po sa aking kaliwa, makikita nyo naman yung pila ng ating mga kasambahay na magpapacheck ng kanila pong mga mata. Dahil dito po sa ating clinic, hindi lang po yung check-up yung libre, no? Libre rin po ang ating, tcharan, yung ating mga reading glasses. So once po na makita ng ating mga optometrist or ng ating optometrist ngayong umaga, yung problema sa ating mata at kailangan na natin magsuot ng reading glasses o kaya naman kailangan po ninyo ng frame kasi magpapagawa na rin po kayo ng salamin. Pwede po kayong humingi at pwede po kayong makakuha ng libreng salamin dito po sa ating clinic. So hindi nyo na po yun iisipin. Mga kasambahay, punta lang po kayo dito sa ating clinic. Gaya na lamang ng ginawa ng dalawa nating makakausap ngayong umaga. Pero uunahin muna natin si Nanay Irene. Good morning po, Ate Irene. Morning po, ma'am. Good morning po sa inyo. Ayun, nakita ko po yung salamin ninyo. Bago po yan. Po, ang ganda po. Wow. Kasi nakakuha na po kayo dito sa ating clinic. Nakakatuwa naman. Ate Irene, baka pwede mong i-share sa mga kasambahay natin, taga saan ka? And ano po ba yung nararamdaman sa mata? Bakit po kayo nagpa-check up? Malabo po ang mata ko. Oo. Taga Ngayon saan po na kayo? meron na, maliwanag na. Wow. Nagatumana Marikina po ako. Malapit lang. Ano oras pa kayo nag-ready para makapunta po dito Na-stress sa po ako nagising dahil may trouble sa amin. Kaya nagising maaga. Nagising ng maaga dahil sa trouble. Pero at least maaga rin po kayong makakauwi kasi okay na po yung mata po ninyo. Ano pong sabi ni Doc? Kanina po. Opo, kanina nung nagpa-check po kayo. Yan, tinanong kung ano sa mata, ba't nagpapasalamin. Opo. Ayun. Tapos ngayon po, okay na. Okay na po, maliwanag. Opo, nice naman. Opo, salamat sa Diyos. May kasama po ba kayo? Opo, apat po kami. Nasaan po sila? Yung kasama namin, dati na po rito, pabalik-balik na. Siya nag-ano sa amin. Siya po nag-encourage sa inyo na pumunta. Opo, sama kami. Opo. Kapitbahay niyo po yan? Opo, sa Tumana. O, diba? Nabigyan ka ng magandang balita ng iyong mabuting kapitbahay. Opo, ma'am. Yung nga yung sinasabi ko sa mga kasambahay po natin, maging good Samaritans po tayo. Ito po yung ipamahagi natin na balita, di ba? Ito yung magandang balita na magandang sinishare natin sa atin pong mga kakilala. Kaya naman, ate, bibigyan kita ng chance. I-invite mo yung mga nanonood sa atin ngayon na pumunta dito kung kailangan nilang magpa-check up. Ang mga kapitbahay ko sa Tumana, Marikina, pumunta kayo sa MCGI, magpa-check up, pabunot ng ngipin, pa-check up, maganda po dito, libre lahat. Opo, saktong-sakto. Pero nanay, nagbi-maintenance na ba kayo? May iba pa ba Opo, kayong iniinom? opo. Ayun, sakto. Alam niyo po ba, libre rin po ang gamot dito sa clinic Opo, ma'am. natin. Tapos makakakuha ka pa ng good for 2 weeks na maintenance medicines. Tapos pag nagkulang, balik lang po kayo. Makakakuha kayo ulit. Wow, nice po. Opo. Kaya lubos-lubusin mo na ate, tuhugin mo na lahat ng kailangan kang magpa-check up dito. Pwedeng-pwede ka pumila.
No, Opo, Ate ma'am. Irene. Ayun, salamat po sa Opo, Diyos at salamat nakasama sa ka po Diyos. namin ngayong araw na ito. Opo, ma'am. Opo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. And next naman, dahil sabi ko nga kanina, di ba dalawa yung kakausapin natin, ito lang, hindi na tayo lalayo, katabi lang ni Ate Irene. Si Ate Lina. Opo, Good dito morning, po ma'am. ka. Ayun. Good morning po. Good morning, Ate Lina. Nabalitaan ko po kasi ito si Ate Lina, taga Antipolo, no? Gaano kahaba po yung biyahe papunta dito? May kaibigan po ako kasabay. Ay, very good. Nahatid din ng mabuting kaibigan naman. Pero Ate Lina, ano po bang nangyari sa mata? Ano pong nararamdaman? Malabo po yung mata ko. Tsaka nagkaroon ng parang may bleeding sa loob. Pero nagpa-check up na po ako sa Opo. Ito po, libre po yung salamin ko. Ayun. Opo. Pero kailan niyo pa po nararamdaman yan na parang may nang babago na po sa Yung paningin? parang shadow lang siya. Tapos nagpa-check up po ako dito noon. Binigyan po ako ng reseta. Okay naman na Pampatak. po. Okay na po. Tuloy-tuloy niyo rin po Apo. nagagawa. Oh, yun. Very good. Sumusunod si Ate Lina dun sa instruction ng ating mga doktor. Pero Ate Lina, pang ilang beses niyo na pong nakapunta dito sa clinic Marami natin? na po. Nag-medical na po ako dito. May diabetes po kasi ako. Oo, nagme-maintenance na rin po Apo. kayo. Libre po yung gamot ko dito. Ayun. Salamat po sa Diyos. So every 2 weeks po pumupunta ka rin dito para kumuha ng gamot? Hindi, monthly po yung binibigay nila. Monthly. Good for 1 month na. Ay, very good. Kasi yung iba nating medicines good for 2 weeks lang. Pero sa inyo po, good for 1 month na yung binibigay. So, babalik na lang po kayo every month for follow-up, check-up. Tapos, kukuha kayo ng gamot. Opo. Very good. Nice naman. Pero kamusta po yung experience nyo dun sa 5 beses po na pumunta kayo dito sa clinic natin? Busog po. Libre pagkain, libre merienda, may libre pang kape. Oh, diba? Libre lahat. Libre lahat. O, di ba, maliban sa check-up, sa gamot. Opo. Libre yung reading glasses, libre yung dental. Lahat po libre, pati pagkain. Pag umabot po kayo ng tanghalian, libre rin po yung Opo. tanghalian natin. Libre So, wala na po kayong poproblemahin. Pamasahin na lang po, mga kasambahay, papunta dito sa ating clinic. Marami na rin po akong na-invite dito. Wow, kapitbahay nyo rin po. Opo, na-operahan na po sa Katarata, sa Apalit po. Wow. Libre po lahat, pati lahat po gamot. Pati yung safety glass nila. Tontuwa nga po sila sa akin kasi Opo. dinala ko sila dito. Opo, salamat po sa Diyos kasi nagkaroon Salamat po po sa kayo Diyos. ng pagkakataon na makagawa ng mabuti sa ibang tao. At Ini-share ko syempre, naman po. nagpapasalamat din po sa Diyos yung MCGI kasi nakagawa rin po kami ng mabuti. Opo. Ayun po, Nanay Lina, baka may kailangan po kayong sabihin or i-invite nyo po yung ating pong mga kasambahay or baka may shoutout po kayo. Go ahead. Opo, shout out po. Hi. Francis Calip abutin po. MCGI po siya, kaibigan ko po. Kamusta? Nanonood po siya ngayon. Kamusta kayo dyan sa Apalit? Ay, sa Malolos pala. Opo. At saka sa mga kapitbahay ko, punta lang po kayo rito. Libre po lahat. Postiso, bunot ng ngipin, gamot, lahat po. Sa high blood, sa diabetes. Lahat po ng pwede po ditong pumunta. Pa-check up po kayo. Opo, kaysa tiisin natin yung sakit sa ating katawan, may libre naman na nag-o-offer na kagaya nitong ginagawa ng MCGI. Punta na po kayo para hindi na po lumala yung ating karamdaman. Opo. Maraming salamat po sa Diyos. Maraming salamat po sa Ate Diyos. Lina. Opo, at napaunlakan niyo po kami sa maikling interview at sana po okay na po kayo, no? Tapos na po, wala na po kayo ibang mapapacheck up ngayon. Wala na po. Ito lang, Opo, salamin. salamin lang. Ayun. Kasi- Salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos. Kasi diabetes po ako, pabago-bago po yung ko, sa lens. Opo, sige po. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos. Ayun, nakakatuwang marinig no na hindi na lang sa MCG ay maririnig yung salitang salamat sa Diyos. Talagang marami na tayong nai-encourage, marami na tayong mga kasangbahay dito na kahit hindi natin kapananampalataya nagsasabi ng salamat sa Diyos. Ang sarap marinig niyan mga kasangbahay mula sa inyo. Kaya every time no na makatanggap tayo ng something mula sa ibang tao or nakaka-receive tayo ng mabuti, lagi tayong magpasalamat sa Diyos. Ayan. Salamat po sa Diyos sa lahat ng ating mga kasambahay na naririto ngayon. Lahat po kayo mache-check kasi maaga kayo kasi hanggang 9 a.m. po ang ating registration dito po sa ating MCGI Clinic. So, may ilang oras pa po kayo mga kasambahay para makahabol dito po at magpa-register. Yun lamang po ang ating update dito sa ating optical services area. Puntahan naman natin ang aking broski na si Joshua. Joshua, nasan ka ba ngayon? Siyempre, nandito tayo sa
sa ating physical therapy area. Tama yung sabi ni Tini nun, sa mga kababayan po natin na may mga nararamdaman, mas maganda po, wag na po nating tiisin. No? Wag na nating alagaan yung mga sakit natin dahil baka lalong lumala yung mga karamdaman natin. At meron naman pong mga charity center tulad po nitong ating MCGI Charity Center nang nag-o-offer ng libreng medical services para sa inyo po. Para hindi nyo na kailangan tiisin pa yung inyong mga nararamdaman. Kaya ngayong araw, kumustahin po natin ang isa sa nakapila sa ating physical therapy area, si Tatay Felix. Good morning po, Tatay Felix. Kumusta po kayo? Good morning po. Tatay Felix, nabanggit nyo po kayo na first time nyo po dito sa ating clinic. Tama po? First time pa po. Pupunta ko po dito. Ano po ba ang ipapa-check up natin ngayong araw? Yung namamanhid itong mga paa ko, kamay, tapos simula dito, gayawang ko nandun, namamanhid siya ngayon. Mamanhid. Yun ang ano. Yung pagmamanhid po ng mga ano nyo, ng paa at kamay nyo, kailan nyo po ba ito simulang naramdaman? Matagal na masyado. Nag-umpisa yan doon sa hinalaki ko sa paa, nag-umpisa yan eh. Tapos umakyat na hanggang dumating na dito sa ano ko, napababayaan. Siguro na mahigit isang taon na po ba? O 20 years ata. 20 years nyo na pong tinitiis yung nararamdaman nyo na pamamanhid. Kasi nag-umpisa na siya sa hinalaki ng paa. Tapos, paunti-unti siya hanggang naramdaman ko na parang ako nagmidyas kasi kahit walang midyas. Ayun, doon ako nagpumpisa na nagdoktor. Sa 20 years po na yun, nakapagpa-check up naman po ba kayo? Ano po ang sinasabi ng mga doktor? Wala naman sinabi ng doktor. Basta binigyan na ako ng gamot. Ganun, ganito, ganyan. Nung binigyan po kayo ng gamot, nag-improve po ba? Hindi siya Hindi po naniniwala. Okay. Tuloy sa patuloy. Hanggang ngayon na talagang hindi ko na matiis. Nagpaano na ako doon sa Kabading Hospital din. Opo. Tapos yun, may mga advice na ganito, magpa-therapy na. Naisip ko dito kasi magpa-therapy dito. Opo, pero nagkakaroon na po ba ng epekto sa pang-araw-araw nyo na gawain itong karamdaman? Hindi na ako magpagtrabaho kasi ano na siya yun, ang umpisa na doon, ano na ako. Kailan po nagsimula na hindi nyo na mailakad yung ano nyo, paa nyo? Bago pa lang, siguro mga 2 o 3 taon pa lang. Pero matagal na rin po yun para sa ganung karamdaman. 2 taon nyo na po tinitiis na hindi nyo na ilalakad yung Kasi paa. nagsabay-sabay kasi yung mga ko, yung parang komplikasyon na. May emphysema ako, hirap akong maghinga-hingal ako pag maglakad, ganun. Ay, okay. Pero bukod po doon, wala na po kayo ibang nararamdaman or mga maintenance na gamot? Mayroon, may sa prostate din. Okay. Pero hindi naman po yun daw related dito sa ating sakit. Pero maganda nga po na nakabisita kayo dito sa ating clinic. Hindi daw, pero bakit na pag yung susumpungin yung yung prostate, yun, mahirap talaga maglakad. Kaya maganda po, no? Kasi minsan, pagka magpapacheck up sa iba nga, baka mamaya, syempre, may bayad po bawat check-up. Totoo yun. Sa panahon nga, ako wala na akong trabaho. Tapos, walang inaasahan. Kaya yun. Kaya po, welcome na welcome po kayo dito sa ating clinic, no? Para mas maganda matingnan natin maayos. Kasi ilang 20 years nyo pong tiniis. Tama yun, totoo yun. Kaya po, ngayon sa mga kasambahay natin, sa mga nanonood din po, sa mga ganyang karamdaman po, mas maganda pumunta na po kayo dito sa ating mga MCGI Charity Center. At libre naman po ang ating mga serbisyo at may almusal po tayo dyan. Nakakain na po ba kayo ng almusal? Opo, tapos na po. At sawa ng Diyos. Ayan, salamat po sa Diyos. At hintayin lang po natin ang ating mga physical therapy para po masolusyonan natin yan, no? Makakapaglakad ulit tayo. Sige po. At hindi na tayo kailangan ng wheelchair, di ba? Sige po. Sige po, maraming salamat, Tatay Felix. Sige at po. sana po ay bumalik kayo dito sa ating clinic at sana masolusyonan po natin yung nararamdaman natin. Balik-balik na talaga. Opo, welcome po kayo dito. Ngayon, kausapin po natin ang ating salamat po, Tatay Felix. Kausapin po natin ang ating physical therapist ngayong araw, si Sis Alma Aquino. Good morning po, Sis Alma. Kamusta po? Morning, Kuya. Sis, ngayon pag-usapan po natin kasi sa mga kababayan natin, uso ngayon yung mga trabahong madalas. Nakaupo na lang sa bahay. Work from home. Kung hindi man work from home, di ba puro sa laptop or computer ang trabaho. At isa sa mga dinadaing po nila, lagi nagkakaproblema sa kamay. Yung sinasabi po nila, yung iba naninigas nagkakaroon ng carpal tunnel syndrome. Tama po ba? Opo, carpal tunnel syndrome po yung kalimitang nangyayari po sa mga overuse ng kamay. Yung lagi pong flexion, extension ng kamay. Okay. Yung mga computer, kaya nga may mouse. Di ba? Lalo na yung mga yung mouse kailangan, yung mouse yun? May proper na form din. Na position ng iba po kapag ka iba-iba na yung position sa computer kapag ka hindi na napansin. Opo.
Ganun nga po. Pero paano po nang nagde-develop yung ganong klaseng sakit? Yung carpal tunnel syndrome, no, yun yung pinag-uusapan natin. Affectation ng nerve yun. Kaya nga may ngalay. Okay. May mga ngalay, may mga panghihina ng kamay. Usually po kasi, ang nangyayari dun, sa wrist area po, dumadaan yung median nerve. Wala namang mga sinasabing ko, unknown cause nga to. Okay. Pero yung mga na-experience namin, nagkakaroon po siya ng usually ng mga swellings around that area. So nakukompress yung may ligament po kasi diyan eh. At saka yung ligament at saka meron po siyang doon sa ligament na yun, dumadaan po yung kaya tunnel, dumadaan po yung median nerve at saka yung mga tendons. So yung vulnerable doon, yung median nerve. Yun yung nako-compress. Naiipit po kaya para minsan may sabi nila namamanhid din. Oo. Pag kayo nakaka-experience kayo ng gano'n, namamanhid, tapos ginaganon yung, Ayan. naku, carpal tunnel po yun. Ay, Punta na naku. kayo sa PT. Yung ngayon, Okay. gaganon. Oo, nakangalay muna umpisa. Carpal tunnel na po yun. Pero may mga test po kami na. Ayan, ano po ba yung mga test na magandang magawa natin para masigurado po mamaya kasi hindi naman pala carpal tunnel pala. Punta na sa PT. May gagawin Ayun. kaming test na siyempre kami siyempre alam namin po. Hindi pwedeng mag-online test Pero pala. yun nga, yun, halimbawa pag tapos ginanon mo, naku, maaaring carpal tunnel na po yun. Isa yan sa mga karamdaman na sintomas kaya napaka-importante din talaga ng physical therapy kasi iba sis napupunta pinapahilot-hilot lang kapag kunyari may nararamdaman ganito, pinapahilot. Advisable po ba na kapag sa ganito tulad nitong carpal tunnel hilutin lang nila? Nakaka-help naman po yung hilot, kaya lang hindi po natitreat talaga yung pinaka-main Yung cause. Okay. So, mas maganda pa rin na punta po tayo sa doktor, ma-assess ng doktor, tapos i-repair po sa amin. Ayun. Again, maraming salamat po. Opo, Sis salamat Alma Aquino para po ang ating pong physical therapy dito sa ating clinic. Ngayon mga kasambay, narinig niyo naman po na mas maganda talaga pumunta po tayo sa licensed professional, medical professional para po masolusyonan natin kung ano man yung nararamdaman natin at hindi na lumala pa. Ngayon naman, kumustahin po natin ang ating MCGI Diagnostic Center mula kay Sis Cancan Villaruz. Kumusta po dyan, Sis Cancan? Good morning. Yes, good morning, Brother Joshua. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. At syempre, good morning, Kuya. At tayo live na live po dito sa MCGI Diagnostic Center located at MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. At gaya ng ating regular po na isinasagawa every Friday, ang ating pong registration ay nagpapasimula po ng alas 5 ng umaga at ito naman po ay magtatapos ng alas 9 ng umaga. Kaya sa ating mga kababayan, pwede pa po tayong humabol at makapag-avail ng mga libreng serbisyong handog ng Members Church of God International. At yan ang regular nating isinasagawa. Maaga pa lamang po ay marami na po tayo mga kababayan na pumipila upang makapag-avail ng ating mga services. At sa tulong at awa po ng Diyos, hindi naman po natin sila pababayaan na hindi makapag-almusal. Ayan. Kaya meron po tayong inihandang pagkain, almusal, merienda, tanghalian at kung aabutin man po sila ng hapunan ay meron din. At gaya ng regular din po nating mga setup, dumadaan po muna sila sa ating registration, vital signs at sa mga waiting area naman po kung saan naman po sila mag-a-avail ng mga services. Kaya ibig po namin i-announce sa inyo, minsan pa ang ating mga services na available po ngayong araw ng Biyernes, January 30. Ang available services po natin ay medical adult consultation, dental services check-up, extraction and dentures. Meron din po tayong optical services for eye examination with free reading glasses. Ayan, ophthalmology consultation. At syempre, yung ating mga other services like x-ray, ECG, laboratory services for blood chemistry, physical therapy, and legal consultation. Ayan po ang mga libreng serbisyo po natin para po makapagbigay po tayo ng serbisyo sa ating mga kababayan dito po sa Apalit, Pampanga. At sa umaga pong ito, meron po tayong i-interviewin na mga nanay. Ayan. Hindi lang sila magbarkada. Magpinsan pa sila. Narito po si Nanay Ason at Nanay Celia. Good morning po sa inyo. Apo. At pangalawa po kay Kuya Daniel,
Rason. Kay Kuya Daniel Rason. Ayun, kumusta naman po ang gising ninyo? Masaya po. Masarap at napunta po ako ulit dito sa Ano naman po yung ipapacheck niyo po ngayon? Sa laboratory po yung aking karamdaman daw sa loob ng katawan. Ngayon kinuha ko sa dito po sa ating So ipapacheck niyo na po yung blood chem niyo. Yan, sige. At nawa maging maganda ang resulta po ng inyong blood chem. Sige, baka meron po kayong gustong batiin sa inyong mga kamag-anak. Sige, go ahead po, Nanay Yason. Binabati ko po yung mga tiga Bulwarto. Andito po ako sa Apalit, sa MCGI para magpa-check up kung kayo man po may mga karamdaman. Libre po dito at wala kayong alalahanin sa mga pagkain. Masaya po rito. At yung mga anak ko, yung kapatid ko po sa Laguna, si Rowena, umuwi ka kapatid ko para matingnan ka din eh. And Maraming po salamat. Maraming salamat po, Nanay Ason. At syempre, yung ating pong kasama din, si Nanay Celia. Ayan, magandang umaga, Nanay Celia. Magandang umaga po, si Esther at una po sa Panginoon, pangalawa po kay Kuya Daniel Razon. Kami po ay napunta rito sa Apalit, Pampanga upang magpagamot sa aming karamdaman dahil po sa dala ng kawalan, ala po kaming ibabayad. Kaya po dito po libre lahat. Hanggang sa mga namumuno po rito ay napakababait po nila. Ni-assist po nila kahit saan po. Merong taga-assist sa kanila. Ang babait po nila. Kaya salamat sa Panginoon at matitingnan yung aming karamdaman. Ako po ay nag-high blood tsaka medyo tumaas yung aking sugar. Kaya nagpa-blood camp po kami ng Monday. Ni-schedule po kami ng Monday. Ngayon po i-check up. Kaya maraming salamat po sa Panginoon at sa samahan ng MCGI. At kami po ay talaga pong gagaling dito siguro. Una sa Panginoon, sigurado po gagaling eh. Dahil may libreng gamot. Libre po lahat, pati pagkain. Maraming salamat po. Ayan, salamat po, Nanay Celia. Sa mabuting pagkakataon po na kami po ay makapaglingkod po sa inyo. Ayan, gaya na nabanggit nyo, libre po lahat, wala po kayong aalalahanin. At syempre, ibig din po naming batiin ang ating pong kasama, si Sister Yum Yum Tulalian. Happy birthday po sa'yo. At sige po, hanggang dyan po muna ang update po natin dito sa atin sa MCGI Diagnostic Center, Apalit, Pampanga. Sige po, balik po muna dyan sa atin po sa Charity Center. Salamat po sa Diyos. Maraming salamat si Scancan Villaruz live sa ating MCGI Diagnostic Center. Samantala mga kasambahay, ang ating pong Charity Center ay matatagpuan dito sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Ang ating pong registration time dito sa ating Marikina Clinic ay nagsisimula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga every Friday po ito. Samantala, tuloy-tuloy lang po ang ating libreng medical services dito sa ating MCGI Charity Center. Kaya wag po kayong aalis mga kasambahay. Magbabalik po ang Good Morning Kuya. Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita. Korte Suprema nilinaw ang kanilang desisyon sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Impeachment proceeding hindi lang political, kundi legal at constitutional. Pinal na desisyon ng Supreme Court kaugnay sa impeachment complaint laban sa ikalawang Pangulo, susundin ng Kamara. At pangangailangan ng agarang reforma sa edukasyon, binigang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos tanggapin ang final report ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM.
Ibinigay na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pinal na ulat ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2 ukol sa estado ng edukasyon sa bansa. Tinurn over na rin sa Pilipinas ang chairmanship para sa Association of Southeast Asian Nations Business Advisory Council o ASEAN-BAC ngayong 2026. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Mula nang inanunsyo ang pagkakasakit ng diverculitis, dumalo na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang kauna-unahang public engagements kahapon. Tinurn over kay Pangulong Marcos ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2 ang final report nito ukol sa estado ng edukasyon ng Pilipinas. Kasabay nito ay nilunsad ang National Education and Workforce Development Plan o NATPlan 2026 to 2035 na magsisilbing gabay sa mga nararapat na reforma, batas at alokasyon ng pondo para sa sektor ng edukasyon sa susunod na isang dekada. Ayon kay Pangulong Marcos, nagpapakita ang ulat na ito ng pangangailangan ng agarang reforma sa edukasyon. Today, I formally accept the EDCOM-2 final report and the National Education and Workforce Development Plan with a great sense of urgency and responsibility. These documents reveal where we have fallen short and what we must do to improve our educational system. Binigyan din ni PBBM na ang pagpaplano para maresolba ang krisis sa edukasyon ay dapat umabot at magpatuloy lampas sa kanyang administrasyon. Nanawagan si Pangulong Marcos sa mga stakeholder na makiisa sa hangarin na reforma para na rin sa mga hinaharap na hamon. It calls on government, educators, industries, and communities to improve our educational system into one that will prepare every Filipino to meet the challenges of our time. Samantala, pinanguna rin ni Pangulong Marcos ang turnover para sa chairship ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations Business Advisory Council o ASEAN-BAC para sa taong ito. Ayon kay Pangulong Marcos, magiging prioridad ng Pilipinas ang pagsusulong ng pagpapalakas ng kalakalan at pamumuhunan sa riyon. Under the Philippine chairship, we place strong emphasis on building economic corridors that expand trade and investment, strengthen regional supply chains, and open doors of opportunity for businesses and communities across ASEAN. Kabilang rin sa mga inisyatibo ng ASEAN-BAC ngayong taon ang pagsuporta sa micro, small and medium enterprises o MSMEs, food security at agriculture productivity. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susundin ng Kamara ang pinal na desisyon ng Korte Suprema na nagdedeklarang labag sa saligang batas ang inihaing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte noong 19th Congress. Nagpahayag naman ng pagkadismaya sa desisyong ito ang ilang kongresista. Ang detalye sa ulat ni Rosa Ricos. Kinikilala ng House of Representatives ang pinal na desisyon ng Korte Suprema na nagdedeklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na inihain noong 19th Congress. Ayon ito kay House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Boji III. Giit pa nito, isang prosesong malinaw na itinatakda ng konstitusyon at may tiyak na pamantayan ng impeachment. Para naman kay House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, nagkahanda ang Kamara na sundin ang desisyon ng Korte Suprema. Kabilang ang kongresista sa complainants at itinalagang House Prosecutor para sana sa impeachment case laban sa Vice Presidente. Well, it's quite frustrating, no? Just like what I hear from the rest of the 215 I guess, signatories of the first impeachment complaint. But nonetheless, that is the meaning of the rule of law. We have to follow the decision of the Supreme Court. Para naman kay House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, nakabatay sa teknikalidad ang desisyon ng Korte Suprema, pero hindi ito nangangahulugan ng vindication at wala pa ring nalilinis na pangalan. Ang Makabayan lawmakers naman, nakahanda ng ihain ang panibagong impeachment complaint laban sa Vice Presidente pagkatapos ng February 5, 2026. Well, nadismaya tayo sa naging decision ng Supreme Court. Ibig sabihin nito, magiging mas mahirap lalo
ang pag-impeach sa mga pinakamataas na opisyal, karapatan ito ng mamamayan, no, na panagutin ang presidente, vice-presidente at iba pa. Gayunpaman ay tuloy pa rin ang pag-file muli ng impeachment complaint laban sa Vice President kaugnay sa pagwaldas ng 612.5 million na confidential fund. Hindi po magbabago yan. Samantala, ayon naman kay Manila Congressman Joel Chua, miyembro rin ng House Justice Committee, makikipag-ugnayan ito sa mga kasamahan sa Kamara kung papaano mababago ang panuntunan ng kapulungan sa impeachment alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inamyendahan ang saligang batas unconstitutionally o hindi alinsunod sa konstitusyon sa pamamagitan ng overreach o pagmamalabis ng Supreme Court. Ito ang inihayag ni Senate President Vicente Sotto III kasunod ng desisyon na inilabas ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa senador, isang malungkot na araw ito para sa constitutional law students at professors at aabutin ng dekada na pagreretiro para maitama ang naturang maling interpretasyon. Kapag malinaw anya ang batas, walang dapat bigyang kahulugan gaya ng nalalaman ng sinumang first-year law student. Dagdag pa ni Senator Soto, ang naturang desisyon ay isang malinaw na hudisyal na lehislasyon. Inamin pa anya ng Supreme Court sa kanilang sa pondo. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iwang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 21, versikulo 12 na nagsasabi, ang sumusunod sa katwiran at kagandahang loob, nakakasumpong ng buhay, katwiran at karangalan. He that followeth after righteousness and mercy findeth life, righteousness, and honor. At yan ang ating naging balitaan sa oras na ito. Samantala, balikan natin sina Joshua at Ira para sa ating good news. Salamat, Kath. Sa atin namang good news, mahigit 5,000 Pilipino ang inaasahang magkakaroon ng disenteng tirahan matapos pabilisin ng pamahalaan ang pagbuhay sa mga matagal nang natenggang proyekto sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Yan ang good news na hatid ni Grace Casin. Inihayag ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD ang kumpiyansa na libo-libong individual ang direktang makikinabang sa bagong estratehiyang ipinatutupad ng programa ng pabahay ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang hakbang ay bunsod ng direktang utos ni DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling sa Social Housing Finance Corporation na muling buhayin at tutukan ang mga proyektong pabahay na matagal nang nahinto at hindi natapos. Layunin nitong agarang maipagpatuloy ang mga naudlot na konstruksyon upang matugunan ang kakulangan sa abot kaya at maayos na pabahay para sa mga Pilipino. Bilang unang prioridad, sisimulan ang rehabilitasyon ng 3 stalled vertical housing projects sa Caloocan City. Kabilang na dito ang Alyansang Mamamayan ng Caloocan Housing Cooperative, Hopeville Phase 2 Owners Association sa Bagumbong at Genesisville Homeowners Association sa Camarin. Ang mga proyektong ito ay binubuo ng kabuuang 35 low-rise residential building na unang inaprubahan at sinimulan pa noong nakaraang administrasyon, ngunit nanatiling hindi natatapos dahil sa iba't ibang issue. Sa pagpapatuloy ng mga proyektong ito, umaasa ang DHSUD na mas mapapabilis ang pagbibigay ng tirahan sa libo-libong pamilyang matagal nang naghihintay, kasabay ng layunin ng pamahalaan na mapalawak pa ang saklaw at epekto ng 4PH program sa buong bansa. Grace Casin, at ito ang good news.
Isang hakbang naman para magaanan ang gastos ng mga estudyanteng sumasabak po sa on-the-job training. Aprobado na sa antas ng komite sa Kamara ang panukalang Student Internship Allowance Act. Alamin po natin ang detalye sa Good News ni JP Nunez. Inaprubahan ng House Committee on Higher and Technical Education ang House Bill No. 2778 o mas kilala bilang Student Internship Allowance Act na naglalayong magbigay ng 10,000 peso one-time allowance sa mga estudyanteng nagsasagawa ng internship, practicum o on-the-job training bilang bahagi ng kanilang kurso. Sa ilalim ng panukala, ang allowance ay matatanggap ng mga estudyanteng matagumpay na makatatapos ng kanilang internship o training sa mga kolehiyo at technical vocational institutions sa buong bansa. Saklaw nito ang gastusin sa pamasahe, papunta at pauwi sa training site. Gayon din ang pang-araw-araw na pagkain ng mga estudyante habang nasa internship. Nakasaad din sa panukalang batas na ang benepisyo ay non-taxable kaya hindi papatawan ng buwis at non-transferable na nangangahulugang tanging ang mismong estudyante lamang ang maaaring makinabang dito. Tiniyak din na walang anumang kaltas sa allowance at buong 10,000 pesos ang matatanggap ng benepisyaryo. Saklaw ng panukala ang mga estudyante mula sa pampubliko at pribadong mga paaralan, basta't ang mga institusyon ay kinikilala ng Commission on Higher Education o CHED. Sa pagpasa nito sa komite, inaasahang makatutulong ang panukalang batas upang mabawasan ang pinansyal na pasanin ng mga estudyante at mas mapalakas ang paghahanda nila sa aktwal na mundo ng trabaho. JP Nunez, at ito ang Good News. At yan ang ilan sa ating good news sa araw na ito. Again mga kasangbahay, ang ating pong MCGI Clinic ay matatagpuan sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City every Friday. Ang ating pong registration time ay nagsisimula ng alas 5 ng umaga hanggang mamaya po yung alas 9 ng umaga. Sa atin naman pong MCGI Diagnostic Center, ito po ay located sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Ang registration time naman po dyan ay 10 a.m. to 12 noon from Monday po hanggang Thursday. And on Fridays po, 5 a.m. din naman po hanggang 9 a.m. At ngayon, kumustahin natin ang MCGI Libreng Sakay sa Bataan. Naroon si Brother Mel Aquino. Good morning, Brother Mel. Kamusta po dyan? Yes, good morning Kuya. Good morning po sa lahat ng ating mga kasambahay all over the world. Yeah, salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataon na tayo po ay muling makapagbigay serbisyo sa ating mga estudyante dito po sa lalawigan ng Bataan, Brad Joshua. At salamat po sa Diyos dahil ngayon po tayo po ay nandito ngayon sa ating drop point kung saan ay binababa natin yung ating pang-apat na biyahe na ngayon po ay nandito tayo sa tapat ng Bataan National High School. At salamat po sa Diyos dahil sa ating pagbibigay serbisyo po sa ating mga kababayan, tayo po ay nakakaapat na biyahe na po. Ayan. At syempre, bago sila umakyat dito sa ating libreng sakay bus, tayo po ay nagbibigay po ng syempre yung pantawid po ng ating almusal ay pantawid gutom ng ating po mga estudyante dito po sa lalawigan ng Bataan, doon sa mga umaakyat po dito sa ating libreng sakay bus. At syempre po, iyan po ay naandyan po yung ating mainit na kape, naandyan po yung ating mainit na tsokolate at yung mainit na gatas. Ano po? Naandyan na rin po yung ating po mga packed juices, yung pong mga biscuits at yung pong bottled water na binabaon na rin po ng ating mga estudyante sa kanilang mga pagpasok. At tayo po ay nakakaapat na biyahe na po as of 7:30. Tayo po ay 175 na po na mga estudyante na napagsisilbisyuhan ngayong araw na ito. At inoobin po ng Diyos, yan po ay magtutuloy-tuloy at dadami pa po yan na tayo po ay magbibigay serbisyo sa kanila dahil mamaya pong alas 11, inoobin po ng Diyos ay babalik po tayo. Siyempre yung ating almusal, ano po, yung ating pantawid gutom, ano po, ay hatid sa atin ng ating mga kapatid sa MCGI Pilar Chapter. Yan yung ating mga kapatid na palagi nating nakakasama sa pagbibigay serbisyo sa ating pong mga estudyante dito po sa lalawigan ng Bataan. At syempre,
bago po kami magtapos, ay may pagbati po yung ating mga kapatid dito po sa MCGI Libreng Sakay Bus. Okay po? Ready na po ba kayo? Okay po, ready? And 3, 2, 1, go! Mula po sa MCGI Pilar Chapter, kami po ay bumabati ng Good Morning Kuya! Yan po yung ating mga kapatid na lagi nating nakakatuwang sa pagbibigay serbisyo sa ating mga kababayan dito po sa lalawigan ng Bataan. Hindi lamang po dito sa ating libreng sakay bus, maging doon pa po sa iba't ibang mga pagbibigay serbisyo po natin na paggawang mabuti ng ating mga kasama sa MCGI. Yan po. At dahil sa MCGI po, tayo po ay naniniwala na ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Kaya sa MCGI po, ang paggawa po ng mabuti ay hindi isang opsyon, kung hindi po ito ay isang obligasyon. At magtutuloy-tuloy po yan sa ating pagbibigay serbisyo. At mula po dito sa ating libreng sakay bus, yan po muna ang update natin. Balik po sa inyo sa studio. Maraming salamat, Brother Mel Aquino, live dyan sa Balanga, Bataan. Yan. At dagdagan naman natin ang ating public service dahil hihingi po tayo ng update ngayon sa isinasagawang gawang mabuti pa ng ating MCGI Youth. Ano kayang lugar ang kanilang napili para serbisyohan ngayong araw? Naroon po si Sis Grace Baliton. Good morning po, Sis Grace! Good morning, Sis Ira! Good morning, Kuya! At good morning po mga kasambahay na nakatune in po sa atin ngayon sa ating pong programa. Live po tayo ngayon dito po sa Santiago Elementary School, Barangay Santiago, Baras Rizal. Kung saan kasalukuyan po tayong isinasagawa ang clean-up drive sa pangunguna ng Rizal MCGI Youth. Mga kasambahay, isa ang Santiago Elementary School sa napili ng MCGI Youth na pagkalooban ng libreng serbisyo dahil sa pangangailangan ng paaralan ng malinis na kapaligiran upang maiwasan ang pagdami ng lamok sa loob at labas ng silid-aralan, sanhi ng mga naiimbak na tubig kapag umuulan. Kasabay ng paglilinis, nagsagawa din ng feeding program kung saan namahagi ng libreng sopas ang MCGI Youth para sa mga guro at estudyante. Dahil ang ilan sa mga mag-aaral dito ay pumapasok ng walang laman ang tiyan o walang sapat na kain, dulot rin ng kakulangan sa pinansyal. Bukod dito, nagsagawa rin ng libreng gupit para sa mga kalalakihan na may mahabang buhok. Kaya naman, nag-offer ng free haircut ang MCGI Youth upang wala nang gagastusin ang mga estudyante sa pagpapagupit. Kasama po natin ngayon ang principal ng paaralan, si Ma'am Lorely Ana San Juan. Hello po ma'am, good morning po. Maraming salamat po sa pagtangkilik po sa amin na makatulong po sa inyo kahit sa maliit na paraan. Ma'am, paano po nakatulong po sa inyo ang mga project po na feeding program, libreng gupit, at yung clean up drive po natin sa paaralan po natin ngayon? Okay, magandang umaga sa inyo. So ang programang ito ng Rizal MCI Youth ay malaking bagay sa aming mga mag-aaral. Unang-una na ang pagkakaroon ng feeding program kasi talagang totoo naman marami kaming mga mag-aaral na karaniwan ay pumapasok na walang laman ang sikmura dahil sa hindi nakakakain. At ang inyong programang ito ay isang malaking bagay upang sa pagpasok nila sa kanilang silid-aralan, sila ay hinda, sila ay busog, at handa silang makinig kasi may laman yung kanyang tiyan. Kasi ang bata kapag walang laman ng tiyan, nahihirapang mag-aral. So malaking bagay po ang inyong ginawang ito upang aming mga mag-aaral ay magkaroon ng sapat na pagkain. Pagdating naman po sa libreng gupitan, isang malaking bagay din po ito sa amin at malaking tulong. Nakikita ko yung mahabang pila ng ating mga mag-aaral na nag-take ng pagkakataon para po magkaroon ng libreng gupit kasi hindi na nga sila gagastos at syempre ang isang batang maayos ang buhok, malusog tingnan at malinis tingnan. Kaya maraming salamat po sa inyo. At gayon din po syempre lalo na ang pagkakaroon ninyo ng libreng paglilinis dito sa aming paaralan. Katulad nga po ng inyong nabanggit, hindi din naiiba ang paaralan namin doon sa mga lugar na mayroong mga kanal sa diyang pinagbabahayan po ng mga lamok.
lamok at tumintigilan ng tubig. Kung kaya't ang paglilinis na ito ay makakatulong upang maiwasan ang pagkakasakit, magkaroon ng malinis at maayos na kapaligiran at siguradong ang aming mga mag-aaral ay makakapag-aral ng maayos. Ayun, opo, no, maraming salamat po sa Diyos, ma'am, no, sa pagkakataon po ito na nagkaroon po kami ng opportunity para po makatulong po sa inyo kahit sa maliit na kaparaanan po. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat din po. Ayan, mga kasambahay, para po sa inyong kaalaman, isa ang Santiago Elementary School sa madalas na pagdausan ng iba't ibang events ng MCGI Youth dito sa Baras Rizal. Kaya't voluntaryo nga at bukal sa puso na serbisyo ang hatid ng mga kasamang kabataan dito sa paaralan ng Santiago Elementary School. Ngayon po ay mayroon po tayong mahigit na 200 mga mag-aaral ang napakain sa ating feeding program at sa free haircut naman ay may 20 recipients. Maraming salamat po sa Diyos sa pagkakataon na makabahagi sa ganitong gawain at magamit namin ang aming mga lakas bilang kabataan sa paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Kaya naman, mula po dito sa Santiago Elementary School, Baras Rizal, kami po ay bumabati ng Good Morning, Kuya! Malik po sa inyo dyan sa studio, Sis Ira! Ayan, maraming salamat Sis Grace Baliton live dyan sa Baras Rizal. Ngayon, panoorin naman natin ang iba pang community services na isinagawa ng MCGI Youth para sa ating mga kababayan sa Barangay Santiago, Rizal. Ang tubig ay buhay mula sa halaman, sa mga hayop, at lalo na sa ating mga tao. Importante ang malinis na daloy ng tubig para sa ating kalusugan. Sa Pilipinas, inakda ang Presidential Decree No. 856 o Code on Sanitation para masiguro ang kalinisan sa iba't ibang sektor ng pamayanan sa ikaliligtas ng mga naninirahan dito. Kaya, responsibilidad nating lahat ang kalinisan. Pero kahit maiiwasan naman, ang tubig na dapat panlinis, hindi makadaloy ng maayos. Among pinakasahan yung problema din sa barangay, inigod nga ba party basura. Di rin manggod kuwan namon makuha ng kabataan, agit bisan din yung lalabog. Bagat ginsusugo manggod rin mga mulupyo gihapon para malabog yung basura. Malabad kay ang mga kabataan yung bibilin labisan din. Kamit nagsasakripisyo, barangay officials, nga amon extension workers, barangay aid, amon nagsasakripisyo paglinimpyo, nit yung babayaan nila nga basura. Sa Barangay 83C Tagigtik sa San Jose, Tacloban City sa Leyte, mula sa mga daan at mga kanal, ang mga basura at mga halamang tuyo na nakahaharang sa mga daluyan ng tubig nilinis ng mga kabataan. Bukod pa rito, inihatid sa halos 480 na ating mga kabarangay doon ang libreng almusal, libreng gupit, at libreng pagkuha ng BP. Dumako rin ang MCGI Youth sa bansang Mozambique sa mga dalampasigan ng Praia de Estoril sa Beira. Tulong-tulong ang mga kabataan sa paglilinis ng mga basura at mga tuyong halaman. Sama-sama rin sa paglilinis ng sako-sakong basura ang mga kabataan sa Butuan City. Paggawa ng bagong mapagkakakitaan ang inihatid ng MCGI Youth sa Tiaong, Quezon sa ating mga kababayan doon. Sa agos ng buhay, sa hanap buhay, sama-sama tayo. Go! MCGI cares! MCGI fights! Pag-ibig! Isa naman po sa madaling simulan at patok sa masa ang cassava chips dahil maliban po sa masarap na ito ay very healthy pa po ito. Kaya naman yan ang ituturo sa ating mga kababayan sa Sorsogon bilang bahagi po ng libreng livelihood seminar. At makikibalita po tayo doon mula kay Sis Diana Marie Young. Magandang umaga po, Sis Diana. Good morning, Sis Ira! Good morning, Kuya! At good morning sa ating mga kasambahay.
Ngayong umaga po ay nandito po tayo ngayon sa Castilla, Sorsogon. Kasama po ang MCGI Youth ng Sorsogon Province, kung saan ay nagsagawa po tayo ng livelihood program sa iilan po nating mga kababayan dito. At ngayong araw po kuya ay kasama po natin ang ating resource person na nakatulong po natin sa pagsasagawa ng seminar na ito. At kuya, akin na pong tatawagin si Ma'am Nida Asejo. Good morning, Ma'am Nida! May iilan lang po lamang akong tanong sa inyo. Ano po ang itinuro po natin sa ating mga kasambahay ngayon? Ang itinuro po natin kung paggawa po ng chips. O magkano po ba ang puhunan ng negosyo pong ito? Mga 200 o kaya 500. Pwede na po yun. Okay po. Ano pa po dapat ang ating isaalang-alang o i-consider sa paggawa ng cassava chips? Sa una po kung maulan po, tsaka po. Oo nga po. Ang question po natin ay ano po ang pwede ninyong tips o payo sa pagsisimula po o paggawa business? sa paggawa po ng business, kaunting tiyaga lang po kahit pakunti-kunti ang tubo. Kasi po, at saka po, makakabaahon din po pag medyo may tiyaga lang po. At sabi ko nga po na lagyan ng pag-ibig para medyo ganado naman yung paggawa po. Ayun po, no? Po talaga kailangan may pag-ibig. Ayun po, salamat sa Diyos sa pagkakataon po na binigyan niyo po kami ng oras. At ayun po kuya, kasama din po natin okay po, ngayon po ay kasama po natin ang ating beneficiaryo, si Ma'am Michelle Musa Comiso. Good morning, Ma'am Michelle. Good morning po. Kambak po attend ng seminar dito. Handicraft po. Handicraft. Saan po ba kayo nagtitinda or naglilibot po ba kayo? Paminsan-minsan po. O kaya naman po nagpi-pick up lang po. Bago po itong livelihood program, ano po ang pinagkakaabalan mo pera po doon sa handicraft? Minsan po nag-aano po ng mga yung mga huli po sa dagat. Yung mga isda, hipon, ganon. Ano pong masasabi nyo sa livelihood program na ito or gaano po ba kalaking tulong sa inyo ang livelihood na ito? Malaking tulong po ito kasi makakadagdag po ito sa pang-araw-araw na pangangailangan sa pamilya, ganun po. Ayun po ang mensahe nyo po sa nagturo sa inyo. Ano po ang mensahe nyo sa resource person po natin? Maraming salamat po. At ayun po, salamat po sa Diyos sa Sis Ira sa pagkakataon na makatulong po tayo sa ating mga kababayan. At salamat din po sa Diyos sa MCGI Youth Sorsogon Province dahil sila po ang punong abala, puyat po sila dito, halos wala po silang tulog. At sa ating mga kapatid sa Members Church of God International. At ito po ang aming pagbati mula sa MCGI Youth Sorsogon. Good morning, Kuya! Balik po sa'yo, Sis Ira! Ayun, maraming salamat, Sis Diana Marie. At mabanggit ko lang, Joshua, natikman ko personally itong cassava chips na to na nagawa mismo ni Miss Nida Asejo. Kaya nakakatuwa kung nabigyan po niya kayo ng recipe. Nako, magiging mabenta po yan. Natikman ko po yan personally. Very, very nice po. Kaya na po yan, magandang step na yan para makapag-business po kayo ng cassava chips. Salamat sa Diyos, mga kasama. At ngayon na lang, update naman tayo sa ating locations ng ating mobile dental and optical clinics. Ang unit number 1 po ay nasa Sitio Lumitong, Barangay Santa Cruz, Pamplona, Cagayan. Ang atin naman pong unit number 2 ay nasa Barangay Butas na Bato, Dingalan, Aurora.
Ang unit number 3 sa Purok 7, Barangay San Miguel, Tagum City, Davao del Norte. At ang atin pong unit number 4 ay nasa Kanaman People's Center Zone 5, Barangay Dinaga, Kanaman, Camarines Sur. Ang unit number 5 ay nasa Pabualan Building, Barangay Lingganggaw, Balingasag, Misamis Oriental. Sa mga kababayan po natin na malapit po sa mga area na yan, ay punta na po kayo sa ating mga MCGM Mobile Dental and Optical Clinics. Samantala, mga kasambahay, na bakunahan na ba kayo kontra tigdas? Tuwing ganitong panahon po kasi ay uso at kumakalat po yan. Para malaman kung ano ang mga sintomas at gamot dito, panoorin natin ito. Ano ang measles o tigdas? Ito ay isang sakit na bunga ng virus at isa sa pinaka-nakaka ng pagkakasakit ng tigdas. Uso na talaga ngayon ang iba't ibang sakit. Kaya ngayon panoorin naman natin ang mga safety tips kung paano naman tayo maiiwasang mahawa at makahawa. Maaari naman pong maiwasang mahawa ng mga sakit na kumakalat ngayon. Kaya naman narito ang inyong mga dapat gawin. Common sa mga ganitong panahon na tayo ay magkaroon ng mga ubo at sipon. If in case na tayo ay nakaroon o naka-acquire tayo ng mga ganitong klase ng sakit, so ano ba yung mga bagay na dapat natin gawin upang tayo naman ay hindi na makahawa sa iba?
So una-una, pagka tayo ay uubo, takpan natin yung atin pong bibig. Gamit po ang panyo, tissue, or towel, or yung mismong damit natin kung talagang walang available. Iwasan natin na uubo tayo gamit yung atin pong mga kamay dahil ang tendency is pag hindi tayo nakapag-sanitize ay maghahawak tayo sa kung saan-saan, so mas lalong kakalat yung virus. Kaya gumamit tayo ng tissue or ng iba pang mga devices na pwedeng makapigil sa pagkalat ng sakit. At yung mga ginamit natin na pang-barrier ay hindi rin po siya basta-basta itinatapon lang basta-basta. So meron din pong proper disposal dun sa mga ginamit natin. So ang isa sa pinaka-the best po dyan is ibabalot natin sa plastic at tsaka natin siya itatapon sa basurahan. Iwasan din po natin na ma-expose yung ibang tao doon sa mga pinaggamitan po natin katulad ng tissue, ng towel, or yung damit po natin. Since napag-uusapan na yung pagsinga, so paano ba yung tamang paraan ng pagsinga? So kung talaga pong barado yung atin pong ilong, ay wag po natin pipilitin na suminga. Bakit po? Dahil po kapag pinipilit natin po na suminga, nagkakaroon po tayo ng pressure sa ating pong ulo na pwede pong mauwi sa pagsakit po nito or pwede din po magkaroon to na epekto sa ating pong mga mata. At pwede din po na gumasgas doon sa lining na ating pong mga ilong na maaari pong mauwi sa pagdurugo po nito. Kung tayo ay nakaka-experience ng tinatawag natin na runny nose or talagang tumutulo yung sipon natin, so kapag tayo po ay sisinga, so wag po na masyadong malakas. Wag natin bibiglain yung pagsinga dahil po maaaring magkaroon ng damage dun po sa lining ng ating ilong na maaaring po mag-cause ng pagdurugo nito. At ganun din, kung sisinga tayo is one nostril at a time. Ibig sabihin po, yung sa ilong po natin, hindi po natin siya pagsasabayin. So ano pa po yung mga bagay na dapat natin gawin upang maiwasan natin yung lalong pagkalat ng sakit? Iwasan po natin na tayo ay maghawak kung saan-saan sa ating pong tahanan. Dahil po, yung mga bakterya, yung mga germs, yung mga viruses na nasa ating pong mga kamay ay maaari po ito na dumikit dun sa hinawakang bagay po natin. At pagka iyon ay hinawakan naman po ng iba at inilagay niya sa kanyang pong muka, so nakapag-spread na po tayo ng sakit. Isa pa din po sa pinapayo natin kapag tayo ay may sakit ay mag-stay at home po tayo. Nang sa gayon ay bumaba yung chances na magkakaroon ng exposure sa atin yung ibang tao, mas less yung chances na pag-spread ng sakit. Linisin din po natin or i-disinfect natin regularly yung mga bagay o yung mga surfaces na ating pong nahawakan na may posibilidad na nakapag-iwan po tayo ng mga bakterya po doon, germs and viruses, katulad ng mga cellphones, ng mga doorknobs natin sa ating pong mga bahay. Kapag tayo naman po ay lalabas at talaga meron po tayong importante na kailangan gawin or magkakaroon tayo ng interaction sa ating pong mga mahal sa buhay, sa ating pong mga kakilala, or sa mga tao, tayo po ay makikisalamuha. Para po maiwasan yung lalong pagkalat ng sakit, dapat tayo po ay magsuot ng face mask. Hanggat maaari, pagka tayo ay makikipag-usap, ay lumayo po tayo sa kanila. I-observe po natin yung tinatawag po natin na physical distancing. Sa panahon na may sakit tayo, so mababa po talaga yung ating pong immune system. So napaka-importante na mapalakas po natin ito nang sa gayon ay makarecover po yung ating katawan. Paano po natin palalakasin yung ating pong immune system? So unang-una, get enough of sleep. So hanggat maaari, ay wag po muna tayong gumawa ng mga unnecessary na mga physical activities. So stay at home, take a rest, then iwasan po yung pagpupuyat dahil po ang pagpupuyat ay lalong nakabababa ng ating pong mga immune system. So makakatulong din po para ma-boost ang ating pong immune system yung pag-inom po ng mga fluids. So aside po doon sa juice at saka of course sa tubig, so makakatulong din po yung mga electrolyte beverages. Malaking tulong din yung pagkain ng mga prutas at gulay na mayaman sa vitamin C. So katulad ng mga dalandan, yung orange, mga strawberries, yung mga suha. So kung ano yung mga prutas na in demand ngayon at meron at marami,
So yun po yung i-take po natin. Kasi po ang vitamin C ay nakakatulong po sa pag-repair ng ating pong katawan at mapalakas po ang ating pong immune system. Mag-consult din tayo sa ating mga doctors para sa kung anong vitamins ang dapat nating inumin para din sa proper dosage at kung anong uri ng vitamins yung ating pong iinumin. Kapag ka po tumatagal na yung ating ubo at sipon at nakikita po ninyo at nararamdaman ninyo na hindi po siya gumagaling or hindi po nagbabago yung inyong pakiramdam or hindi po umiigi yung inyong pong pakiramdam, ay much better po tayo ay kumonsulta sa ating pong mga doktor for further evaluation and prescription po ng medication. Wag na wag po tayo na magse-self-medicate or ibig sabihin, basta na lang po tayo iinom ng gamot without seeing a doctor and without prescription ng doktor. Yan po ang ilang tips para po ay makaiwas tayo sa mga sakit sa panahon na ngayon. Ngayon naman, makibalita tayo sa ating dental services area mula kay Brother Ian Miranda. Broski Ian, kumusta dyan? Yes, bro, si Joshua. Good morning at good morning po ulit sa ating mga kasangbahay. Nandito po tayo ulit sa dental services area. At specifically po, nandito tayo sa denture area kung saan po dito po kiniklaim at dito po sinusukatan yung mga pasyente nating pupunta dito para po sa kanilang dentures. Again po, libre po dito sa ating dental services area ang dental check-up. Meron po tayong tooth extraction, dentures, cleaning and pasta. Lahat po yan ay libre. Pati na rin po yung mga gamot na ibinibigay ng ating mga dentist dito ay libre po yan. Wala po tayong babayaran. At ayun po, dito po still ongoing po yung mga dentista po natin sa kanilang pagbibigay po ng serbisyo sa ating mga pasyente. At speaking of dentist po, may makasama lang po tayo ngayon si Doc Larry. Isa po sa mga po natin dito, mga dentist sa ating denture area. Doc, may counting questions lang po kami. Bawal humawak ng mic si Doc kasi naka-gloves eh. Doc, counting questions lang po about po sa ating oral health. Ano po ba yung mga kadalasan na ginagawa po ng mga tao na nakakasira po sa ating ngipin at ating oral health? Yung foremost talagang nakakasira ng ating mga dental oral structures. Yung kapabayaan talaga, karamihan. Kapabayaan. Yung simpleng toothbrushing, napakalaking bagay yan. Nalilinis natin ang ating mga ngipin sa pamamagitan ng brushing. Kasi ang unang cause ng pagkasira ng ngipin ay yung mga starchy foods na mataas ang glucose content. Starchy food po. Okay. Yun ang pangunahing pagkain talaga ng bacteria na nagkukos ng acid para ma-dissolve yung enamel ng ngipin. Okay. Yung mga Doc, yung mga sugary, yung mga matatamis, nakakasira din po ba? Number one yan na nakakasira talaga. Kaya kung halimbawa, kung talagang hindi natin maiwasan na kumain ng mga matatamis, immediately mag-brush tayo. Kaya kung hindi natin ma-access ang pagtutoothbrush, kahit mag-mouthwash lang. Mouthwash po. Doc, speaking po ng paglilinis po para sa ating oral health, ano po ba yung proper talaga na paglilinis po ng ating ngipin? Yun yung napag-usapan natin, yung toothbrushing. Meron kasing maliding brushing technique, na nagkukos ng pagkasira din ng ngipin. Sabihin natin, masipag ka magsipilyo, yung pala mali naman yung technique mo, sisirain mo rin yung ngipin mo. Kasi ang ngipin, malambot din yan, kung magbabrush ka ng 3 times a day, throughout your lifetime, mapupudpud yan. Mapupudpud kung mali ang brushing mo. Ang tamang pagbabrush ng ngipin, up and down yung sa harapan, up and down. At yung mga loob naman, pwede naman yung forward and backward. Pero hindi masyadong madiin. Kailangan lang yung tama lang na malinis natin yung ngipin. At important talaga, pagkatapos ng brushing, magpo-floss din. Magpo-floss, Doc. Kasi yung mga sides ng ngipin, yung mga lugar na merong talagang masikip na doon sila nagdidikit, hindi malilinis ng brushing alone yun eh. Okay. Kaya kalamihan ng mga sira, lalo sa harapan, minsan din sa mga bagang, nagsisimula yan sa sides. Minsan malalaman mo na lang yan pag may pain na, minsan too late na. Kaya kailangan talaga
yung flossing, after brushing. Tsaka Dok, nabanggit nyo po, minsan kasi parang nanggigigil tayo sa mga po natin sa pagtutoothbrush. Recommended din po ba yung mga soft bristles na mga toothbrush? Okay din po ba yung mga ganon? Kung halimbawa napapansin nyo, kasi ang unang papapansin mo pag mali ang brushing mo, yung lugar na pinakamataas, yung malapit na sa gums, nauuka yun eh. Sa maling brushing yun, lalo yung ang brushing may forward and backward, lalo sa anterior, kahit sa mga bagang, mauuka yun. Kaya kung halimbawa, hindi mo talaga makontrol, advice namin, soft bristle lang gamitin. Soft bristles, ayun. Dok, sa naman po, syempre ito po, isa po sa mga common na problema rin is yung bad breath, Dok. Paano po ba natin na makokontrol o mamamanage po kapag meron po tayo nito? Yung unang-una dyan, yung brushing technique mo, tapos pwede mo rin brush yung tongue mo kasi minsan merong mga cases na yung bacteria talaga naglalodge doon sa pinaka-back ng tongue natin. Kailangan malinis mo rin yun. Pag nagbahay kasi ang bacteria doon, nagkukos ng false smelling yun. Tapos regular yung pagbisita mo sa dentista, baka kasi kaya meron kang halitosis dahil nga marami ka ng accumulation ng tartar. Tartar kasi hindi yun natatanggal ng brushing alone. Kailangan talagang pumunta ka ng dentista doon. At least kung talagang pinaka-tight ang schedule mo, once a year. Pero kung talagang kaya mo, every 6 months. Okay, recommended po every 6 months, no? Pero at least kada taon po dapat meron, Pero Dok, sa po ba, sa mga lang po, kaunting mga tips na lang, Dok, sa mga about po sa ating oral health, meron po ba kayong mga tips dyan na hindi common na gusto nyo pong i-share sa ating mga kasangbahay para po maalagaan yung ating oral health? Yung suggestion natin, halimbawa sa pagbabrushing naman, suggestion ng mga dentista, kung pagkatapos mong kumain, hindi naman, lalo kung ang kinain mo ay acidic food, hindi natin recommend mag-brush ka agad. Palipasin mo muna at least mga 30 minutes. Hintay po muna. Kasi usually, kung halimbawa kumain ka ng mga acidic foods, pinapalambot niya yung enamel eh. Kung immediate ka nag-toothbrush nun, ma-abrade mo agad yung enamel. At least, palipasin natin yung 30 minutes, i-normalize ng saliva yung pH ng bunganga para maging stable na yung dentin, hindi siya malambot. Pwede ka na mag-brush doon. Yun ang ating suggestion. Ayun. May tip tayo. May tip tayo kay Doc Larry. Maraming salamat po sa Diyos, Doc Larry, sa inyo pong time dito po sa ating dental services. Yun lang po. Maraming salamat po sa Diyos. At ayun po again, sa mga nangangailangan po ng dental services, libre po dito sa ating MCGI Clinic. At with that, puntahan naman natin ang update kay Ira. Ira, kamusta dyan? Yan, thank you so much, Broski Ian. At ngayon, mga kasangbahay, nandito po ako muli sa medical consultation area. At kung nakikita niyo po, medyo marami po tayo mga pasyente ngayon. At kanina pa po nagpa-start na po ang ating pong consultation po sa ating mga doctors dahil medyo marami na rin pong na-check up ang ating doctor ngayon. At syempre, banggitin ko na rin po ang ating mga libreng serbisyo po para sa araw na ito. Meron po tayong medical consultation for adult, pediatric consultation, OBGYN consultation, ENT consultation, ophthalmology consultation, optical with free reading glasses, dental services, meron po siyang check-up, extraction, at dentures. At sa mga gusto rin po na magpa-surgery consultation, meron po tayong libreng konsulta po para sa hemorrhoids, breast, mass cyst, at hernia. At ang iba pa po nating services for today na libre po ay ECG, CBG or sugar test, urinalysis at physical therapy. At syempre, lagi po nating paalala na libre po ang atin pong mga gamot at vitamins dito sa ating pharmacy. At syempre, kung kayo naman po ay abutan po ng pananghalian pa dito po, meron naman din po tayong libre rin po na food po. At syempre, yung lugaw po natin para po sa ating breakfast. At ngayon, halika, mga kapanayam natin, kung si Ian ay nakausap ng dentist, tayo naman kakausapin natin ang ating isang medical doctor
Center, si Dr. Albert Jimenez. Good morning po, Doc Albert. Iyan po. Magandang umaga. Good morning. Iyan, pasensya na, Doc. Ako po ay makikisingit ng short interview po sa inyo. Doc, ano po ba yung mga lifestyle tips po na pwede nyo pong mabahagi po sa atin ngayon para po sa ating mga pasyente at sa kaalaman po ng ating mga viewers para makaiwas po tayo sa mga sakit-sakit? Naobserbahan ko, kadalasan dumadami ang ating diabetes na kaso, no? Pati yung hypertension, no? Ang masasabi ko lang, malaking kinalalaman nito sa ating kinakain at sa ating activity, no? Kailangan wag tayo masyadong mag-carbohydrates, no? Wag tayo masyadong kumain ng matatamis, no? Kasi kahit yung carbohydrates, nagkukos din yan eventually ng pamamaga ng ating mga ugat at nakaka-hypertension din, no? Dugtong-dugtong na yan kasi magkakadugtong din yung ating mga internal organs. Kaya lahat naapektuhan pag tumaas ang sugar, no? Pagka pinabayaan nyo naman ng hypertension, ganun din, maapektuhan ang puso nyo at ang bato nyo. Lately, napakarami na pong kaso ng kidney failure, chronic kidney disease. CKD ang tawag doon. Napakarami na nating dinadialysis at napakahaba na po ng pila sa ating kidney center. Hindi na ma-accommodate ng maluwag ng ating mga ospital, no? Kahit sa private, puno na rin, no? Kaya ingat lang po. Ito lang po paalala ko, ingat po kayo sa kinakain nyo. Huwag kakain ng sobra kung hindi nyo magagamit, no? Natatambak ko sa katawan ang sobra nyong kinakain. Opo. Dok, paano naman sa mga katwiran po nila? Bata pa naman ako. Baka sakali lang ako magda-diet. Wala nang pinipiling bata ngayon. As early as 20 years old, nakakasakit na rin. Opo. No, yung iba nga, ang lifespan nga ngayon ng kabataan, lately, umaabot lang ng 30 plus. Naku. No, maaga silang nagkakakomplikasyon. Opo. So, babala lang po ito. Ingatan niyo po ang inyong mga sarili. Mahirap po tayong gamot ng gamot. Mas maganda pa rin, malaking bagay ang prevention. Ha? Yes. Maraming salamat po, Dr. Albert Jimenez. At pasensya na rin po, ako po ay nakaabala po sa inyo. Dok, baka may gusto naman kayong batiin ngayong umaga. Binabati ko po yung aking as usual, yung aking kasambahay na nagtatyaga sa akin. At saka po itong mga kasama ko po dito na napakabibilis nilang kumilos at na-accommodate namin yung napakaraming pasyenteng ito. Ayan po. Sila po ang aking assistant at very efficient po sila. Yay! Doc, maraming salamat po sa pag-volunteer niyo dito po sa atin pong MCGI Clinic. At yun po mga kasambay, sana marami po kayo natutunan. At syempre, lagi nyo po yan i-remind po sa isip nyo na hindi porke bata, hindi na kayo magkakasakit. Kaya i-take nyo po yung mga reminders po sa atin ng ating mga doktor. At syempre, hingi rin tayo ng update ngayon kay Tine Bells. Tine Bells, asan ka ba? Kamusta dyan? Hello, Ira! Nandito ako ngayon sa ating MCGI Clinic Pharmacy. Ayan, kitang-kita naman sa aking likuran yung mga gamot na ipinamamahagi natin sa ating mga kasambahay. At maibalita ko lang sa inyo na as of 8 a.m., mayroon na po tayong nabigyan na 96 na katao na nakapagpa-check up po dito sa ating clinic at nabigyan na po natin ng gamot dito sa ating pharmacy. And as of 8 a.m., mayroon na po tayong 287 na mga registered patients. Dito po yan sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Ang pinakamarami pa rin ay ang medical consultation. Meron pong nagparehistro dyan na 147. And meron din po tayong 11 sa pediatric consultation, 7 sa OBGYN consultation, 11 sa ENT consultation, meron tayong 19 sa ophthalmology consultation, 27 sa ating optical with free reading glasses, at isa pang sa mga blockbuster natin dito, yung ating dental services area na may check-up, extraction, and dentures na may 53 at ang ating pong physical therapy na may 12. Nako, ilang minuto na lamang po ang natitira bago po magsara yung ating pong registration. Kasi mga kasambahay, hanggang 9 a.m. lang po ang registration at lahat po nang aabot hanggang 9 a.m. Sila po ang
paglilingkuran dito po sa ating clinic. Uubusin po sila sa awa tulong ng Panginoon. Kaya sa mga habol pa, bilisan na po natin. Habol na po tayo hanggat hindi pa po nag-aalas 9 ng umaga. Yan po muna ang update dito sa ating pharmacy. Puntahan naman natin ang isa pa nating kasama na nandoon sa Apalit, Pampanga, si Cancan Villaruz. Hello, Sis Cancan. Kumusta po dyan? Hello, good morning, Sis Tini! Muli po nagbabalik tayo sa MCGI Diagnostic Center, Apalit, Pampanga. At sa tulong at awa po ng Diyos, tuloy-tuloy po ang pagbibigay po natin ng libreng serbisyo po dito sa ating pong Diagnostic Center. At ibig din po namin mag-ulat sa inyo na as of 8 a.m. ang ating po mga napaglingkuran na po o nakapag-register ay sa medical adult consultation po ay 174. Sa pediatric consultation naman po ay 11. Sa dental services po ay 70. Sa optical services po ay meron na po tayong 26. Ang registered patients po natin as of 8 a.m. pa lang po ito ay 281. At tuloy-tuloy po, gaya na sinabi ni Sis Tini, meron pa tayong mga 30 to 40 minutes left para po makahabol sa ating registration dahil hanggang alas 9 po ng umaga ang ating registration dito po sa MCGI Diagnostic Center located at MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. At every Monday to Thursday naman po, ang ating registration ay 10 a.m. to 12 noon. At ibig din po naming batiin ang ating mga doctors na walang sawang sumusuporta at nagbabahagi ng kanilang oras upang makapaglingkod sa ating mga kababayan. Kasama po natin sina Dr. Joey Santos, Dr. Bong Santiago, Dr. Anselmo, Dr. Boyet, Dr. Arlet, Dr. Cliffs, Dr. Nancy, at sa ating optometrist po si Dr. Janet Celiano, dentist po natin, Dr. Manny, Dr. Dennis, Dr. Lilian, Dr. Jeremy, Dr. Grace Santiago, Dr. Wilson, and Dr. Luisa Torres. Ayan. At syempre sa ating dental technician, si Brad Marlo de Guzman. Ang ating naman pong lawyer para sa ating legal consultation na rin naman po si Attorney Tudjo. Ayan, salamat po ng maraming salamat po sa Diyos sa walang sawang pagsuporta at paglilingkod po ng Members Church of God International sa ating mga kababayan. Ayan, araw-araw po yan, Monday to Friday. Ayan, libre po ang mga serbisyo po dito. Kaya salamat po sa Diyos. Ayan, kasama ko po ang mga mothers na walang sawang nagbibigay din po ng support sa pamamagitan ng pagpapakain po sa ating mga kababayan mula almusal, tanghalian, hapunan. Ayan. Maliban po sa mga libreng gamot natin, libreng mga salamin at libre pa pong mga serbisyo natin. Narito po ang ating mga mothers na nagbibigay ng libreng serbisyo para makapagpakain sa ating mga kababayan. At yan po muna ang update dito po sa MCGI Diagnostic Center, Apalit, Pampanga. Balik po sa inyo dyan sa Charity Center. Salamat po sa Diyos. Maraming salamat si Cancan Villaruz live dyan sa ating MCGI Diagnostic Center. Samantala mga kasambahay, ito pong ating clinic ay natagpuan sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Every Friday po ito. Ang ating registration time ay nagsisimula ng alas 5 ng umaga hanggang mamaya pong alas 9 ng umaga. At syempre, ang atin naman pong Charity Center sa Quezon City ay nasa location po ng number 35 Reliance, Barangay Nagkaisang Nayon, Quezon City. Ang registration time po dyan ay 5 a.m. hanggang 9 a.m. every Wednesday po mga kasangbahay. At ang atin naman pong MCGI Diagnostic Center, yan po ay nasa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Ang kanila naman pong registration time from Monday to Thursday ay 10 a.m. hanggang 12 p.m. Samantala kapag Friday naman po, sila po ay from 5 a.m. to 9 a.m. Siyempre, hindi rin po pwedeng mawala ang ating pong weekly medical mission every Monday sa Barangay Doña Orani, Bataan. Ang registration time naman po dyan from 5 a.m. to 9 a.m. Yes, at sa mga hindi naman po makakapunta po sa mga locations po na yan, pwede naman po kayong tumawag po sa ating MCGI Digital Clinic Hotline. Yan po, sa inyo pong mga screens ang mga numero.
At meron din po tayong Mobile Dental and Optical Clinic. Ang atin pong unit number 1 ay nasa Sitio, Lumitong, Barangay Santa Cruz, Pamplona, Cagayan. Habang ang unit 2 naman po ay makikita ninyo mga kasambahay sa Barangay Butas na Bato, Dingalan, Aurora. Ang unit number 3 naman po ay nasa Purok 7, Barangay San Miguel, Tagum City, Davao del Norte. At ang Unit 4 po ay nasa Kanaman People Center, Zone 5, Barangay Dinaga, Kanaman, Camarines Sur. Ang unit number 5 po ay nasa Pabualan Building, Barangay Lingagaw, Balingasag, Misamis Oriental. Yan, punong-puno talaga ng public service ang ating araw ngayon. Maraming salamat sa lahat ng ating mga partners na lagi nating kasama sa lahat ng mabuting gawa. Samantala, susunod na po ang programang Huntahang Legal with Attorney Mimi Sandoval Sebrio and Attorney Joey Domingo. Maraming salamat po ulit sa pagsubaybay sa amin simula kayo ng 6 in the morning. Hanggang sa susunod na Lunes, God willing, magkita kaya tayo muli. At sabay-sabay tayong bumati ng isang Good morning!